sa sa Zamboanga crisis. Proceed dun sa day 1. From Wismincom, proceed kami sa Southern City College. Then after the briefing sa Southern City College, nag-proceed kami to location of 3rd SRC, which is under Captain Ramos sa vicinity ng Barangay Santa Catalina para dun sa target ng Padayon Building. So, pagdating namin sa area, nung nag-link up kami ng isang section ni Stingray, which is si First Lieutenant Cordero. So, pagdating namin sa area, na-surprise kami kasi kakaiba yung yung situation dun sa mga naunang mga operations namin, saka mga nasamaan namin mga test mission. So, ito yung which is sa lugar na nasa syudad, pero kakaiba talaga kasi squatter area. So, yung nangyari dun sa lugar is pagpasok pa lang namin is nakita na namin yung 9IV na nawundedan sila dun sa may along sa road lang, papasok sa may target. So, masok kaagad sa isipan namin na aside from dun sa mga regarding dun sa briefing, saka mga na information na nakalap namin, na i-avoid talaga yung dumaan dun sa may alley or street kasi maraming makakaswalti sa tropa kapag yun yung axis na dadaanan namin papunta dun sa target. So from everyday na bawat oras namin dun sa loob may mga adapt pa rin kami kung paano yung gagawin namin, kung paano kami gagalaw, paano kami magmamaneuver, paano namin ma-hit yung target. So, ang naano ko lang is mabilis siguro naka-adapt yung tropa dahil sa marami namang much better yung tropa na mas maraming schooling, so mabilis siyang mag-adapt depende dun sa situation. So, nung gabi na yun, ay tanghali pa lang hanggang hapon, hindi pa namin actually nakuha yung target 17. So gumawa lang kami ng mga hole para madaanan tapos papunta dun sa target hanggang malapitan namin yung target Padayon. Nung malapit na kami sa target Padayon, kasi ako yung nagmaneuver sa bandang east niya, nagbe-base of fire para dun sa papasok sana dun sa yung main effort na papasok dun sa target, which is under by Captain Ramos and Captain Lansang, yung CEO namin. Sila yung papasok dun sa objective. Habang gumagawa kami ng hole dun, nakita namin dun yung butas ng sniper. From yung mga hole na butas na yun is direct dun sa intersection sa may approaching dun sa bahay na yon. Dun na wounded yung 9IB na 3. So ginawa namin ng paraan kung paano namin mabutas yung pader at magkaroon kami ng makita namin yung may visible na kami dun sa eyes on kami dun sa target. So nung nagkaroon na kami ng eyes on dun sa target, tinawagan na rin nila sir yung nagkaroon ng breaching sa dalawang malalaking pader dun sa namin, sa kabilang bahay para makapag-penetrate si laser dun sa Then naabutan kami ng mga around 7 o'clock na yun ng gabi, magdidilim na. So nag-decide kami na i-hold yung position namin doon. Then kinaumagahan namin itutuloy na direct na papasukin. Pero yung position namin is yun na yung position namin para ma-hold at ma-secure namin yung area na walang makakaalis dun sa location ng kalaban. Kung maaari lang is matras lang sila. So kinaumagahan as 3 o'clock, gising na lahat yung tropa. Nag-briefing si Sir Ramos together with Captain Lansang kung paano yung final na plano para ma-hit yung target.
So nagkaroon ng changes, konting changes dun sa plano, dun sa present location namin, which is near lang dun sa target. Ang nag-hold doon is yung isang section ng 3rd SRC. So yung main effort, ganun pa rin, si Captain Lansang and si Sir Ramos. Yung time na yun, sinecure ko din yung target 17, bandang west portion nung target na padayon. So nung nag-comment sila, sir, na sa amin manggagaling yung go signal na papasukin nila yon pag nakuha na namin yung target 17. So in-avoid namin ulit na dumaan dun sa kalsada, umikot kami sa sa Tres Alas, yung malaking warehouse doon, at saka warehouse ng, which is yung sinasabi nila, warehouse ng Unilab. Doon kami umikot. From bahay to bahay yung dadaanan namin. So, bawat naghahanap kami ng madadaanan na doon sa mga pader ng bahay kung saan parte yung marupok na, para madali lang siyang tibagin para makapasok doon sa kabilang bahay. Kasi dikit-dikit yung yung mga bahay, squatters area na pero mga pader. So nung malapit na kami doon sa target 17, inch by inch lang yung movement kasi around 10 o'clock na ng umaga. Kailangan na namin makuha yun para makapag-commence na yung main effort na para makuha yung main target. Nung pinasok namin yung bahay na yun is may putok na nanggagaling sa south namin, southeast namin na putok papunta sa location namin. Pero nag-concentrate pa rin kami dun sa mission namin na makuha namin yung target 17 para magkaroon ng support yung main effort na papasok sa padayon building. Around 11 o'clock, before kami tumawid papasok dun sa target 17 is ini-snipe kami, then may pumatak na 2 tubo, which is malapit nung later on na-analyze ko nung patapos na yung na malapit pala talaga dun yung main body ng kalaban, yung nasa target 8 nung kalahulian na, malapit yung target 17. Nakuha namin yung target 17 mga 11:30, then nakuha rin ni CEO yung padayon. After namin maklear yung kanya-kanya naming target, may order na may order na galing kay Sir Pangkog na mag-pull out kami sa area para sa reposition, which is tapos na yung target padayon saka yung target 17 nung time na yun. So supposed to be magkalapit lang yun, mga 4 or 5 bahay lang from target 17 papunta dun sa padayon building kung dadaan ka dun sa mismong road. Pero ang ginawa namin, bumalik kami dun sa dating dinaanan namin kasi hindi pa na-clear yung lugar na dadaanan namin. Umikot kami, bumalik kami, nag-link up, then pumunta kami saglit sa Zamboanga Medical Center, yung unang TCP ng 1st Battalion. Doon nag-TCP yung 1st Battalion before. Kasi nung hindi pa clear yung nandun sa loob. So after namin mag-attend ng briefing dun sa TCP, kumain lang, then nag-charge ng mga cellphone, 1 hour rest, then insert ulit sa loob. That time sa kuan naman na kami nag-insert, ang kabady naman na namin is yung 7 SRC sa may KJK building. Dun sa KJK building, yung plano regarding dun sa situation, briefing kung sino yung mga nasa adjacent unit, kung anong oras magkukumans yung operation,
nandoon na lahat. So nasa area na kami, but magdidilim na nung dumating kami sa area. Medyo natagalan. So nagplano ulit yung nagplano lahat ng mga officers together nun si Captain Liana Resas na i-commence yung pag-move namin ng around 5 o'clock ng morning para makapag-rest naman yung tropa at ma-observe yung area. Yung KG Kill building, dun nag-occupy yung yung sniper ng 15, si codename nila Spartacus, at naging relaying station namin sa communication namin. Yung KGK building, yun yung nahirapan silang kunin na building, which is solid kasi yung building, 3 stories, lookout niya lahat yung approaching sa mga Lustre Street. Yun yung nasa Lustre Street na building. So kinumagahan around 3 o'clock, preparation for the next day namin, which is lumipat kami from first target to third location ng third SRC to 7 SRC. Nung morning na yon is dikit-dikit na rin yung yung tropa sa pag-move towards sa target para ma-compress yung kalaban sa gitna. So almost bayong dalang na lang. Tapos yung mga burn houses na yung dadaanan, nag-commence kami ng around 5:30 preposition, then commence na ang movement. So mga 20 meters pa lang sa Lustre Street yung tropa, kanya-kanyang sektor na, which is 7 company and 15. Sa location namin ng 15, supposed to be ang left is si Lieutenant Hurilla, then nasa gitna namin yung CO namin, nasa right portion na ako. That morning, nung nandun ako sa area ko, nagbago yung position kasi may dun sa area situation. So si CO yung nasa pinaka leftmost namin, sila yung Lieutenant Hurilla sa gitna, sa rightmost ako. So dun sa position ko nung una, medyo mahina lang yung resistance nung kalaban kasi ang nakita ng sniper ko doon at saka yung kasama namin na sniper saka yung lead scout ko is yung nakadapa doon sa may Mango Drive is hindi baril ang hawak kundi RPG. Inaabangan nila yung bakal na papasok doon sa street na yun kasi masikip lang yun. So yun yung nakaposition doon. So napilitang umatras yung may hawak ng RPG kasi mahina yung resistance nila. So mabilis kaming nakapag-forward. Then around mga mag 8 o'clock na yun na, nag-start na yung na monitor ko sa radyo na may mga tropa na wounded. So tumawag si CO na mag-assist. Yun na lang yung kasi wala na masyadong resistance dun sa location ko at saka masyado na kaming naka-forward kay sa location ni Conqueror, yung sa second SRC, si Captain Cardenas at saka si Sir Cordero nung time na yun. So yung isang team ko is pina-support ko para i-evac yung mga WIA namin. Ang unang WIA namin is si Corporal Mosley. Then sumunod agad si PFC Ulita. Then nag-hold the line dun sa position ni CEO, yung dun sa position niya kasi malapit na sa target 11. So yung target 1 is na-clear na, dinaanan na, kuha na kaagad ng tropa yung target 1, nag-forward kami kaagad para may ilak na yung makuha na namin yung target namin na area that morning. Para sana sa maghapon yun na pero mabilis masyado yung pacing din kasi medyo agresibo pa yung tropa at maganda yung naging movement. So nung malapit na yung tropa sa yung section ni CO sa target
11, mga dalawang bahay na lang para ma-hit niya yung target 11. Target 11 kasi yun yung malapit sa Aleds na kung saan nandun si Malik. Which is nandun na naman yung target 8, yun yung parang pinaka konkretong building doon na 2 stories na medyo mahirap tibagin. Kasi 90 RR na yung ginamit na pang butas doon. So masyadong ano, mga around 3 days to 5 days siguro bago nakuha yung building na yun. Nung mga 10 o'clock, malakas pa rin yung resistance doon sa position ni CO. Doon sa gitna, si Lieutenant Horilla is tumusok na siya sa gitna. So, nag-support muna ako doon sa location nila habang inihintay ko yung isang team ko na naghatid doon sa mga WIA. So, nagplano kami nila CEO kung paano talaga namin ma-penetrate yung target 11. Pero ang kwan lang sana namin, ang goal namin is makuha yung dalawang bahay before yung target 11. Yun yung original plan namin ni CEO. From my position, kukunin ko ulit yung target 1, papalo ako ng kaliwa para magkaroon ng base of fire sa... Kasi yung target 1 may second floor yung isang bahay. So, kailangan namin makuha sana yun para makapag base of fire kami at makapag forward si Sir dun sa location niya. So malakas ang resistance dun sa location ni Sir kasi ang baril na gamit ng kalaban dun is yung 60. So magkakalapit na talaga sa kalaban kasi nung time na yon, nung nag-briefing kami ni CEO, nag-uusap kami ni Sir, binato pa kami ng kalaban ng bato. Yun yung una niyang ibinato. Tapos binato niya ulit kami ng bote na Royal yung bote ng Royal. Kaya pag nag-react yung tropa, pangatlong bato niya, totoong granada na yung binato niya. Yun lang, cover lang pag may time din dun. Kasi masyado ng malapit talaga sa location ng kalaban. Yun, yung plano namin ni Sir, nag-stick kami dun sa plano na kunin ko muna yung target 1 para makapag-forward. At magbubutas siya dun sa location niya para makuha niya yung isang bahay papunta dun sa susunod na bahay. Adjacent niya lang yung bahay na Aleds na kung nasaan nandun si Malik. So mahirap makapag-maneuver sa mga ganong lugar kasi yung mga alley is napakasikip lang. At saka kapag dumaan ka doon is nandoon yung mga hole ng mga snipers ng kalaban. So yun yung na-observe namin nung una kasi yung butas, yung hole na gagawin ng kalaban is from dito sa kabilang bahay hanggang dun sa kabilang bahay. So kapag nireplyan mo sila is or kahit tapunan mo ng granada, hindi mo ma-neutralize yun kasi nandun pa sa kabila yung yung location ng pumuputok sa'yo. So kakaiba talaga yung naging napakahirap mag-move doon sa area. Kasi yung mga bahay is mainit na rin kasi sunog nga. Yung time na yon nung nabutas na ni Sir yung yung hole doon sa papasok doon sa kabilang bahay. That time is papasok na rin ako sa target 1. Nag-commence na rin ako na papasukin ulit yung bahay dun sa dalawa sa target 1. So ganun pa rin yung na mahirap magkumpiyansa hindi porke nadaanan namin before kasi masyado nang masikip yung area, magkakadikit na sa kalaban, palipat-lipat lang sila. So nung nakuha ko yung isang bahay dun sa target 1 kasi dalawang bahay yun magkatabi. Yung isang bahay dun is bahay yun ng MN na residente doon sa lugar na yun. Mahirap medyo i-clear yung bahay niya kasi may underground saka may hole sa taas sa may kisame. Yung location ng position ng sniper. Meron kasing mga exit yung mga bahay. Parang talagang yung mga bahay nila is mahirap silang huliin doon sa area na yun. Nung mamonitor ko sa radyo na
tinamaan yung CEO ko nung time na yon is na hinaban ko muna kung kinonfirma si sir. So yung time na yun is ayaw munang sabihin ni sir kung siya yung talagang tinamaan. Then later on, nung tinawagan ko siya, sabi niya may tama siya pero kaya pa naman. So nag-decide ako na yung tropa ko is yung isang team ko ulit papupuntahin ko sa location niya para ma-extricate namin si CEO at ma-evac. Then dumating ako sa position ni CEO is nasa loob pa sila nung bahay na kung saan sila pumasok yung kuan. Doon ko nakita ko na yung pinanggagalingan ng putok talaga mismo is nasa kabilang bahay. So lumusot lang yung bala ng 60 doon sa may maliit na gate papunta doon sa location niya. Buti na lang at yung tumama sa kanya is lumusot muna doon sa pader before tumama sa binti niya. So medyo mahirap silang i-exit. So ginawa namin, binaklas namin yung bintana, yung grills, yung bakal niya mismo. Binaklas namin yon para may exit si CEO. Then base of fire kami sa may alley na maliit, doon sa pinanggagalingan din ng putok nung nagabang na sniper. Then sinabayan namin ang tapon ng mga granada para may address namin yung mga wounded namin nung time na yon. Nung mahirap kasing mag-exit doon eh. Bawat ma-expose ka lang ng konti is may mga nakaabang na talaga yung mga sniper nila before. So before namin may lipat na naman sa kabilang bakuran, kailangan naman namin talagang planuhin kung paano namin may exit at hindi na kami madagdagan ng wounded pa. Hindi na madagdagan ng casualty na kuan kasi mahirap mag-exit dun sa area. So nung time na yon is may labas naman namin si Laser dun sa dating location nila kung saan sila na-wounded. Dun din na-wounded yung dalawa na nauna. Same location lahat kung saan na-wounded yung tropa namin na anim, iisa lang yun. Doon lang sa malapit sa target 11 na yun kasi malakas. Andun na mismo yung pinaka tabi-tabi na yung bahay doon na kung saan nandun yung kalaban. Nung time na yun, hindi pa namin ma-estimate kung gaano karami yung kalaban. Kasi sa visual namin, ang nakikita lang is konti lang. Pero masyado kasing masukal talaga yung area so hindi ma-expose lahat. Nung na-exit namin si CEO, before namin siya may evac is nag-briefing pa talaga si Sir Lansang. Kasi sayang na yung effort namin kung lalayasan namin yung position na yon at baka makakaroon pa ng way yung kalaban para maka-exit. So medyo namumuti na yung labi ni Sir nung time na yun pero malakas talaga yung loob ni Sir. Believe din ako sa leadership ni Sir kasi paano niya kami motivate. Nung time na yun is may tama na siya. Sabi niya, Buk, paupuin niyo ako. Di pinaupo namin si Sir. Sabi niya, Buk, mag-briefing muna tayo before niyo ako evac. Yun yung kuha ni Sir sa amin. Buk, sabi niya, palitan mo ako sa position ko. Si Jury na ulit yung magman dun sa target 1. Mag-hold the line kayo rito. Huwag niyong iwan yung position nyo. So nag-hold the line kami dun nung na-evac namin si CEO. Pinilit naming ma-hold the line yung or mag-forward pa ng konti dun sa position ni CEO that time. Pero nung hapon na, ipinokus ko na dun yung mga gunner ko kasi malakas din talaga yung resistance ng kalaban dun. Mga nasa almost may umaubos namin yung isang box ng granada dun para ma-penetrate lang namin yung location na yon. Around 2 o'clock yata ng afternoon yun nung na-wounded si PFC Ortiz at saka si Ayos. Habang
pinababagbagan ko ng 60 yung kabilang bahay para may visual sana kami dun sa loob niya at saka dun sa naunang bahay na binutas nila CO. Lumakas bigla yung resistance ng kalaban dun at nag-focus dun yung concentration ng putok nila nung time na yun. Kasi nung time na yun, kami yung main effort dun sa area. Malakas talaga yung resistance ng kalaban din. Ginawa namin, nag-maneuver kami dito sa bandang kanan sa dating location ko dun sa ng tropa para malocate talaga kung saan nanggagaling yung sniper saka yung 60 gunner na pumuputok. At tatapunan na lang namin ng granada kung kayang abutin ng bato kasi malapit lang naman. Nung may nag-maneuver yung tropa na isang team sa kanan para magtapon sila ng granada. After nila may deliver yung granada na pinapatapon ko dun sa possible location ng kalaban, sila naman yung gumanti ng granada. Ayun yung granada sa tubo yung pumutok doon. Sunod-sunod yun, malalakas yung putok ng tatlo na yun, lalong-lalo na yung huli kung saan na-wounded si PFC Ortiz at saka si PFC Ayos. Nung wounded yung dalawa, in-exit namin dun sa area. In-inspect namin yung mga tama. So si Ortiz sa paa, saka sa binti, sharp nail. Itong si PFC Ayos, wala namang tama yung katawan niya. Tapos yung katawan niya is walang tama pero nagbi-bleeding yung tenga niya. Daming butas ng sharp nail sa damit sa BDA pero wala namang tama yung katawan. Ewan ko lang kung ano yung totoong kwan doon, kung bakit ganon. Blessing na rin siguro dahil sa pray at saka sa kwan is hindi na kahit paano is hindi kami nalagasan ng tropa hanggang matapos namin yung mission namin nung sa area na yun. Then pinaibak ko yung dalawang last na na-wounded para dun sa para makapag-execute ulit kami. So nagtagal kami dun hanggang magdilim para ma-penetrate yung lugar. Supposed to be tinamaan yun ng tracer kasi nung nalaman din nung sniper namin yung yung location namin at yung location ng kalaban, binuhusan din ng putok ng sniper namin yung bahay na yun para kung saan na-wounded yung CEO namin. Actually nasunog na yung bahay na yun. Mga 5 minutes lang yung tagal ng sunog is napatay yun nila yung sunog dun sa tinamaan yata ng tracer tapos nasunog. Lumiyab na yung bubungan pero after mga 5 minutes namatay yung apoy. Nagtataka kami kung paano nila napatay yung apoy ng ganong kabilis kasi dun sa area is wala na ring tubig. Kami nga hirap na kami sa tubig. Hirap sa tubig, hirap sa pagkain kasi ang hirap kami hatidan ng pagkain. Hindi na rin kami po pwedeng umatras. So ang ginagawa namin from time na may darating yung supply namin sa pagkain saka sa tubig, pinapapuntahan na lang namin dun sa ng isang team or isang section para kunin yung mga supply na bala at pagkain para ma-hold namin yung position. Halos dun na kami niresupplyan sa area na yun nung araw na yun. 2 beses kami niresupplyan ng bala dun sa lugar na yun. Hindi pa rin namin may forward kasi talagang malakas at saka maliliit yung ali dun. After na malagpasan namin yung mga bahay na yun, yun na yung target. Nasa harapan na namin yung target 10, 8, 14, and target 20. Yun yung mga pangalan lang nung target namin dun. Kasi pictures lang ng mga bahay na yung target. Hindi katulad sa NPA area na isang box is 1 kilometro dun. Bahay-bahay lang talaga. So naninibago din yung tropa dun sa mapa at saka sa situation. So sa kuwan naman ng company commander namin, ina-assure na niya na before kami mag-move is lahat is naintindihan at na-disseminate hanggang dun sa
mga tropa na alam dapat individual ang gagawin, alam kung sino yung katabing unit para maiwasan yung magkaroon ng crossfire. Kasi talagang magkakatabi, pader to pader na lang yung pagitan doon. Nung una, nahihirapan din yung tropa, sir, malapit na yung putok. Ganyan yung mga usapan nung una. Pero mga 2 to 3 days, naka-adapt na yung tropa. Kahit malapitan na yan. Nasa kabilang pader lang, pukpukan sila sa kabilang bahay, putukan din kayo sa kabilang bahay. So, na-adapt na ng tropa, mabilis naman naka-adapt. Kung yung dun regard sa situation dun sa area. Na ganun, mount operation na magkakadikit talaga, as in. Di naabutan kami ng gabi doon. Masyadong malapit sa kalaban at saka hindi defensive yung position namin. Tapos yung target 1 na clear ko nung before is napakaraming granada na hindi pumutok doon kasi dinaanan na pa rin para ng tropa yun before. Doon din na nagdaan yung first, second and third nung mga unang araw, pero hindi pa na-clear yung area na yun. So nung nag-decide ako na maghanap ng defensive position para sa buong magdamag at saka sa susunod na araw na operation. So nung time na yun, before umalis si CEO, binili niya sa akin yung tropa na book, sabi niya, take charge ka na rito. Talagang ganito yung buhay, sabi niya. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari talaga sa atin sa bawat oras. Noong time na yun is ako na yung binili niya na magdala ng tropa. Medyo nakita ko naman dun sa mga mukha ng tropa nang na-wounded yung CO namin kasi malaking factor yan. Kahit anong kahit ganun man na sa ganong situation is, mahirap na sitwasyon is, na-wounded pa yung CO. Supposed to be talaga ayaw ni sir ang maibak, pero kailangan na rin kasi medyo makuan din yung tama niya nung time na yun kasi pumuputi na siya. Kaya pinilit namin na may ibak sila kaagad lahat ng casualty namin. So, naging factor talaga sa akin dun is, yun, mataas kasi yung tingin namin dun sa standard ng leadership ng company commander namin. So sabi ko sa sarili ko, kaya ko bang, ito na yung challenge sa akin, sabi ko. Mataas yung expectation nila sa CEO namin, ako yung maiwan. So dapat hindi ko man kayang pantayan o ano yung kuan ng CEO namin. Dapat ang nasa isip ko lang nun is yung safety ng tropa. Kasi yun yung number 1 na sa akin lang na nagdala, yung safety muna. Kasi hindi mo ma-accomplish yung mission kung hindi rin safety yung tropa. So yun yung pinaka-goal ko. Safety, then kung ano yung mission na ibibigay, ma-accomplish namin yung mission or yung task na ibibigay sa amin ng nasa taas. So nag-stay kami nun dun sa Luste Street ng buong Magdamag para hintayin na naman yung susunod na kuha namin for tomorrow activity. So nung time na yun, inobserbahan ko yung tropa kung paano ko sila mapa-high moral, paano ko sila ma-handle sa ganun na situation nung na-wounded si sir. So sabi ko, ito na yung siguro sa lahat ng encounters or sa pinagdaanan ko na kuan, ito na yung pinaka major encounters na mangyayari sa akin. Tapos yun yung kuan sa being from platoon leader, tapos magiging mag-OIC ko, mahawak sa tropa dun sa situation na yun. So nung gabi, kinausap ko lahat ng team leader and section leader namin. So sabi ko, before umalis si CEO, nagkaroon siya ng briefing sa atin
So, napaka-clear yung kwan ni sir na ganito yung gagawin natin dun sa mission natin. Nag-briefing pa siya. So sabi ko, malaki ang minentor ko sila. Malaki yung expectation, mataas yung expectation sa atin din ni CEO. Sabi ko na magagawa natin yung mission natin na kahit wala siya. Kasi sabi ko, sinanay niya tayo, prepared naman tayo na i-handle yung ganitong situation. Under ng leadership niya is na maganda yung motivation sa amin ni sir. Kahit wala siya, is gawin namin kung ano yung dapat, hanggang kaya namin gawin, at kung ano yung mission na ipapagawa sa amin nung time na yun. So kinaumagahan nag-proceed kami sa may Mango Drive. Instruction ni Batcom na wag na namin ipurso dun sa position namin papunta dun sa target 11 kasi masyadong marami ng naging casualty sa area na yon. Dun din na wounded, dun din tinamaan si late Lot Meneses, yung PL ng 7SRC. Sabi ni sir, masyado na tayong maraming casualty sa lugar na yan. Huwag nyo nang ipilit na dyan kayo pumasok. So, nag-reposition kami papuntang Mango Drive. So, dun kami sa tabi dati ng position ni Conqueror nag-position. Nung time na yun is, nag-blocking kami dun sa area. Papunta dun sa, habang papasok, pinako-compress yung kalaban. Nung doon sa position namin sa Mango Drive, may distance ng konti doon sa mga burn na mga bahay papunta doon sa mga target. So medyo mahina yung ano nung time na yun compared doon sa mga pinagdaanan namin ng mga naunang araw. So medyo mahina lang yung kwan, so maganda yung hanggang maghapon namin na ano dun sa area. Hindi masyadong malakas yung resistance, then smooth yung pag move namin towards dun sa mga target. So every time kasi kailangan mo ma-supervise lahat yung tropa, ma-maintain yung moral nila para accomplish nyo yung mission nyo from day to day, at saka yung buong mission hanggang matapos yung crisis dun sa Zamboanga. So napakahirap ng tubig, pagkain, which is sanay, buti na lang at sanay naman yung tropa. So kuan yun, the whole duration is walang ligo-ligo. So, naninibago din kami kasi nung afternoon is inisyuhan lahat kami ng vest saka Kevlar. Pero sanay kami magsuot ng Kevlar kasi almost lahat ng tropa ng 15 is bagong graduate ng airborne nung time na yun. Nung naka-vest kami lahat, medyo mabagal kumilos, pero malaking tulong yung vest sa ganong armor vest sa ganong mga operations kasi kung wala siguro yun, mas marami yung magiging casualty dun sa ganong situation ng labanan kasi masyadong hanggang sa pinareposition na naman kami ng TGP sa location ni mag-support sa location ni Conqueror sa 2nd SRC si Sir Cardenas. So yung dalawang section, ako na yung nagdala dun sa dalawang section. Nung time na yun, may dumating yung mga may dinagdag kaming tropa na isang team, so naging combat group na yung section ko. So yung kay Horilla, nag-proceed siya magsusupport dun sa position ni Captain Joaquin sa 1st SRC. So
papunta kami dun sa location ng T8. Yun na yung mga area doon is nandoon yung mga ibang mga bangkay pa ng mga kalaban na nadadaanan, mga nakiya din sa mga kalaban, is hindi pa rin makuha kasi malakas pa rin yung resistance ang kalaban doon, which is yung Simba lang yung nakakapasok para maghatid ng mga pagkain at bala doon sa location namin sa T8. So yung isang section ko nag-support doon sa isang section ni sir sa target 14, which is sa kabilang kalsada lang yun, saka sa target 20 ay target 8. Yung bandang kaliwa na tabi ng bahay ng target 8 is target 20. Ando doon na rin yung first SRC. So bahay-bahay lang talaga, magkakatabi yung mga bahay na yun. Medyo konkretong mga bahay kasi yun, kaya mahirap ano. Doon na yung target Saddam sa Omar. Yun na yung mahirap ma-penetrate, hanggang mga ilang araw kami doon na nag-stay doon sa na yun, sa lugar na yun, kasi hindi talaga makapag-forward yung tropa. Doon din tinamaan si late Damian, si Sir Damian, classmate ko yun sa Airborne. Doon siya tinamaan sa target Saddam building nung pumasok sila ng madaling araw. Sabi namin, mahirap talaga pasukin, malakas yung resistance ng kalaban doon. Pati yung mga hole ng mga snipers natin na mga estudyante, saka sniper ng LRC, binabaril talaga rin yun dun sa pumapasok pa nga minsan sa butas yung mga putok nila. So masyadong magkakalapit na kami talaga dun. Pag nagtirgas yung kabilang tropa, affected lahat. So nung una is kulang yung gas mask na issue. So magtakip lang talaga ng muka. Wala nang kwan dun eh. Hindi na uso yung magreklamo ka dun na malapit na masyado yung putok, yung tirgas nyo, ganito. Hindi mo pa rin pwedeng pigilan yung kabilang section na nagmumove or kabilang kumpanya. Kasi yun yung way nila para makapag-forward sila or makapwesto nila makapwesto sila ng maganda. So yun, nagiging kantsawan na lang dun sa loob na kapag may tirgas at saka putok na malalapit sa'yo, cover na lang pag may time. Yun yung naging parang kuwan lang dun sa area. Magkakatabi na kasi kami dun eh. First, second, 15, nandun na sa area. Yung third, nasa kabila, tas LRC. So yung target 8 na yun, dun din nag-occupy lahat ng sniper sa rooftop. Dun din pinesto yung thermal. Yung thermal na tinest ng regiment. So para sa akin, sa ganung operation is yung thermal is very effective kasi kitang-kita yung mga kalaban paggabi. Namo-monitor at the same time yung distance nakikita na rin kaagad dun sa So kahit gabi, kung maganda sana kung kompleto yung railings at may kabit dun sa mismong rifle yung para accurate yung pagputok niya kahit gabi. So yun, namomonitor yung mga kalaban doon sa lugar na yun. Tapos nung time na yun, nung day 26 ng tanghali, doon na sumuko yung mga 30 plus yun na MN, yung lumabas doon sa harapan ng T7. Yun yung Saddam sa Omar building na nakalagay doon sa mapa, pinangalanan na Saddam sa Omar. Doon namin nakita na marami rin pala, kasi yun yung unang sumuko lang is yun mga 30 plus. So yung iba kasi is nagbibihis na before sumuko. So yung mga firearms nila is around 23 lang yata yung nakuha nung time na yun. So si Sir Cardenas yung parang ground commander namin doon, kasi siya yung CEO ng second. Then kami na-augment dun sa grupo niya. After namin handle yung mga surrender, so ang naging observation ko dun sa area, kung
at saka sa ganitong mga mission, yung planning kasi ng pag turnover namin ng mga surrenderies is bali lahat din ng dinadala namin sa TCP, from TCP dinadala sa Southern City College. Doon naman yung TCP ng LRC, yung Joint Task Force na inorganize doon din. So parang yun yung planning ng operations na kulang tayo. Yung sa regiment is, yung sa atin lang nung time na yun is hanggang sa TCP. Tapos from TCP ng batalyon, ite-turn over din dun sa ano. Kaya kung ano yung nanggaling din sa atin na surrenderies or yung captured na kalaban papunta sa batalyon, mare-record din doon kasi dadaan man sa kanya doon sa kwan. Yung ganun yung proseso na ano. So lahat na makukuha ng ranger dadaan din doon sa kwan ng task force. Yun yung ano. Tapos yung mga baril nung time na yun is marami 20 na high powered na baril. May matanda na isang babae. So parang walang kagalos-galos sa katawan sa ganong katagal na labanan. Doon din yung ano, may tama na kalaban, kinandakan ng first aid ng tropa para may dala sa hospital yung mga ibang mga kalaban nung time na yun. Nasa 23 yung sumuko na, ay 30 plus, then 23 na baril yung na-turn over nung umaga na yun sa TCP ng 1st Battalion. Tapos after ng mga sumuko na yun, nag-start na naman after mga 1 hour yung putukan. Putukan na naman yan hanggang gabi. Tapos gabi, nung mga magdidilim na, nung papasukin na yung sa dam na yun, sa dam, yung green na bahay doon, may nagsigawan na naman. So, kasi pag may nagsisigawan, usually, may mga hostage pa. So sabi ni Batcom at saka aware na rin ng mga officers pag ganun na situation is ceasefire talaga yan. Ceasefire. Subukang i-negotiate kung pwede na palabasin yung mga kung may hostage pa or may magsusurrender. Mga tumahimik lang mga 30 minutes. Tapos nag-start na naman yung putukan na naman yan hanggang 8 o'clock na ng gabi nung pumutok sila Captain Ramos ng 8 o'clock ng gabi. Tinamaan yata ng tracer na yung ano, isang bahay doon na nasunog. Yun, pumutok yung mga amo nila. Nagputukan na yung mga amo nila nung 26 yun ng 8 o'clock yun, 26 ng gabi. So dinala na ulit yung thermal kasi kinacharge man yung thermal sa Southern City College kasi doon lang yung may kuryente. Doon sa area is wala naman. So pag umaga ipo-pull out yun, gabi dadalhin ng mga taga dito sa regiment. Nung gabi na yun, mga alas 11 ng gabi, medyo humina na yung resistance ng kalaban kasi nasunog nga yung ano, parang nasunog yung kumbaga armory kung sa atin, yung saan nila tinago yung mga bala nila. After na masunog yun, medyo humina na yung resistance ng kalaban. So ganun pa rin, ang estimate namin sa kalaban is konti lang, hindi mga na lang yan siguro, ganyan, kasi humina na yung resistance nila. Nung around 11 yun ng gabi, sabi ko mag-monitor din ako monitor muna ako dun sa ano, pinosisyon ko yung tropa ko kung paano ko sila ilalagay sa madepensahan namin yung lugar namin kung just in case na magkaroon ng harasan or mag-exit yung kalaban. Sa ground floor kami, si Sir Cardenas, sa second floor yung isang section niya, kay Sir Mendoza yon. Tapos sa rooftop yung mga sniper saka yung
thermal. Sa kabila naman, si Sir Castro, saka yung isang section ko. Yan na, yung dating section ni Sir, yung ang humawak na dun yung section leader ko, si Staff Sergeant Medija. So mga alas 11 ng gabi, umakyat ako dun sa rooftop. Yung nakikita lang namin dun sa monitor na unang tumawid is 2. Tapos 6 papunta towards sa KJK building, sumuko sa KJK building. Tapos nung time na yon, kung maaari is may yung kasi may nakikita namin is patakbo-takbo lang. Nung time na yun, meron doon yung CMO yata yun, kung meron pa doon sa KJ, mga kapatid nilang Muslim na sabi nung nagbe-megaphone doon. So meron namang tropa yung yung second SRC, si Pulalon, Sergeant Pulalon, na tausog din. So dumating yung megaphone, nag-start din siya na na i-convince yung mga habang minomonitor namin sa konti pa lang yung tao na nakikita sa thermal. Doon sa harapan ng Saddam Building, Target 8, tapos sumusunod ang bahay lang doon sa location. Nung nagtagal na kinakausap sila, sila yung unang laban na nandiyan sila kasi dahil doon nasunog. Then yung kaoras na yun, grupo yun. Grupo yung iba, nakikita serve lang sila. Then may na hindi gumagalaw pa kasi nakikimal, tapos may tunay na kumagalaw. Radyoan ko yung standby kasi meron pa ring grupo dito na ayaw sumuko, na hindi nila sinosurrender yung mga baril nila, at saka nakikita naman yung mga sumusuko na iba, which is nagtatanggal ng mga bandoler, nakikita dun sa thermal. Then nung time na yun, parang pumasok sa isip ko na parang gusto mag-exit nung grupo na yun. Kaya sabi ko, i-prepare lang yung yung section dyan sa baba. Yung wag lahat mag-assist doon sa mga sumusuko. Tapos i-diretso na rin kaagad yung gano'n man yung instruction ni Sir Cardenas din, at saka diretso na kaagad sa TCP yung mga surrenderist. Tapos yung mga baril is i-turn in na rin kaagad para ma-avoid yung pagiging crowded dun sa area. Yung pumapasok yung Simba para ilawan yung mga surrenderist, nakikita na ng grupo na yun yung mga kasamaan nila na sumusuko nung time na yun. Then 3 bugso yun ng maraming sumuko nung last na, nung mga 2 o'clock na yun ng madaling araw, after nung sumuko na yun, yung grupo na yun na nag-iipon dun sa gitna, nag-move sila going east. Ang una na formation nila is lang, parang itik-itik lang isa-isa. Tapos dun sa gitna nila, meron dun yung grupo na may parang dinidepensa na tao, napipilitin yatang i-exit. Hindi natin alam kung yun si Malik, kasi dun sa tao na yun, kitang-kita dun sa thermal ang sumusunod dun na tao is babae. Tapos ang sumusunod dun sa babae is Wia, kasi hawak niya yung likod niya, paika-ika maglakad. Pero dun sa pinakagitna na yun, yung parang yung pag-treat natin pag may VIP na lakad. Nag-move sila east, tapos biglang kumabig papunta dun sa dating position namin sa Target 1. Pa-exit dun sa Mango Drive yung direction nila, papunta dun sa likod ng Santa Barbara Elementary School. Nung nakita na namin sa monitor na ganun, yun na, nag-shift fire yung mga tropa sa taas, yung mga sniper, saka gunner, then yung tropa ng LRC. Binuhusan na kasi ayaw ng sumuko ng grupo na yun Kaya doon nagkaroon na ulit ng putukan hanggang madaling araw. Kinaumagahan, sinecure namin yung area, tapos nag-move na yung sila sir na mag-clear doon sa area
nung mga day 27 na yun, nag-start na kwan na. May mga putok na lang pero pa isa-isa. Doon na nakita yung mga bangkay. At doon na rin yung iba sumuko sa KJK building, sa 7 company. Sa 3rd di na rin nila alam kung saan sila mag-exit. Yung mga iba nagpumilit na tumakas pa rin pero patay. Yung mga identification na nakuha namin sa mga yung mga ID nila na nakita namin is from Hulo, Basilan, Tuburan ba yung iba doon? Yung nila, ID nila. So, yung iba is dayuhan din. Pero sa MN sila, under kay Nurmiswari yung mga ID nila. Then sa mga cellphones nila, then yung mga pictures na nakuha, camera. Pero ang marami kaming nakita doon sa mga MN na nag-surrender sa mga nandun sa area is marami silang mga dalang mga alahas. So yung mga bahay-bahay siguro na mga unang dinaanan nila is kinuha nila yung mga alahas. Marami silang suot-suot. So yung mga naunang nag-surrender siguro before, ganun din yung ginawa. Kasi yung BDA nila, hindi na nila tatanggalin yan. Papatong-patungan nila yan hanggang magsuot sila ng maong. Pero makikita man dun sa waist nila na marami silang suot na mga damit. Mahirap din talaga yung situation nun dun sa area, lalo na yung tropa pag nakakakita din yan na marami nang na-wounded, marami nang nababal. Kaya nga kung maaari sana is hindi namin din i-inform sila kung ano yung mga nangyari dun sa mga nawiya, pero malalaman din nila yon. So mini-mentor na lang namin sila kung paano may handle yung mga ganun na situation. Doon sa area naman talaga is siguro hindi naman sa is maraming mga sundalo na hindi pa nakaranas ng ganung sitwasyon. Kuwan lang, nagkataon lang din siguro na nangyari ito at kami yung nandun. So kung hindi rin namin kuwan yun, na kakaibang experience din talaga. Parang kung baga sa isang sundalo is bibihira din mangyari sa iyo yung sa pagkakaalam ko mga ilang kuwan pa lang yung mga ganitong nangyari na pagkakataon. So ibang level talaga din ng motivation, ibang level din ng klase ng tactics yung may apply mo sa ganitong. Pero sa training bilang isang organic ng ranger, at maganda rin talaga yung marami kang pinagdaan ng training, kasi para ang pinakakuan lang nun is hindi actually meron man tayong training sa CQB pero hindi ganun katulad ng LRB sa ganong mount operation, pero mabilis lang talaga maka-adapt yung tropa dahil sa marami na ring experience, maraming training. So hindi naging problema yung kung paano yung ganun na